Mag-iisa yung walang ina. Kung lamang hindi takot si Lea sa tao, kami na nang aalis tagulo. Hindi ako naubusan pera, baka wala na din. Nawala lamang ang Team Marcos sa loob ng ilang linggo ay may mga ganito na pangyayari. Sobrang ko po tigil dito sa sarili. Naalala ko sa lahat kababaw yun sa tatay nga po. Ang lahat ng masamang nangyari kay Ate Ninya ay hindi niya makalimutan sa loob ng tahanan na ito. Ay, akala ko nung time na yun na buntis ka na. Kumbaga parang tinigilan ka na niya nun. Kasi alam mo nga niyang buntis ka na. Sa totoo lang po, tuloy pa rin po kahit po buntis. Grabe naman yun. Sa muling pagbabalik ng Team Marcos dito sa bayan ng Candelaria, Quezon, ay hindi na sila nagsayang pa ng oras para makatulong. Kaya layong araw ay maaga sila na umalis para nang sa ganon ay marami daw silang matulungan na tao. At ang plano nga nila ay ang unang-una nilang pupuntahan ay si Ate Ninya. Kahit na hanggang sa ngayon ay meron pa rin silang pinagdaraanan, pero marahil ito na rin ang kanilang naiisipan na paraan para rin sa ganun ay makalimot sa mga nakaraang nangyari na hindi maganda sa kanilang buhay. Habang nagbabiyahe ang Team Marcos ng mga oras na ito, ay taimtim silang nagkwikwentuhan sa loob ng sasakyan. Pinag-uusapan nila kung ano nga ba ang nangyari na sa kanilang mga tao na tinutulungan sa iba't ibang bayan ng Batangas at maging sa Quezon. Then I realized all is within. Sa likod ng pinagdaanan ng Team Marcos sa Bicol, ay labis-labis pa nilang na-miss ang kanilang pag-vlog o pagtulong dito sa bayan ng Batangas. Kahit nakagagaling lang din nila sa mahabang biyahe mula sa Bicol patungo sa bayan ng Candelaria, ay maluwag sa kanilang puso na muling sumabak sa misyon upang sila ay makatulong. At makalipas na ang halos isang oras na naging biyahe ng Team Marcos, ay maluwalhati sila na nakarating sa bayan ng Rosario, Batangas. Okay. So, Ate Ninya, kamusta po ang buhay-buhay? Ano yun? Ano yung ganun? Hindi ako okay. Hindi ka okay? Bakit po? Bakit hindi okay si Ate Ninya? Ano nangyari? May mga nangyari ba sa loob ng panahon na wala kami dito? Hindi ko nga po alam kung paano po magsisi po na magsabi sa inyo. Sige po, huwag ka mahiya. Sabihin niyo po sa amin, ano po ba yun? Una po doon sa anak ko, hindi talaga ako masabihan. Itong panganay mo? Apo.
Grabe naman. Ito na naman tayo, guys. Makalipas lang yung halos 2 weeks na wala tayo dito. Ito na naman. Hindi na naman magandang balita yung malalaman natin kay Ate Ninya. Okay, so kinakabahan naman ako sasabihin mo, Ate Ninya, kasi mukhang may idea na naman ako eh. Bakit, Ate Ninya, ano bang ginawa na naman ng panganay mo? Hindi ko mautusan talaga. Mag-igib ko hindi magawa. Kaya ako ngayon na nag-iigib sa gamit kong tubig. Ba, hindi ka pa pwede mag-igib, Ate Ninya? Sa totoo lang. Hindi nga po mautusan sa ninyo. Sabi ko nga mag-igib, maglalaba akong tubal. Sa amin mag-iina. Oo. Hindi naman mo mautusan. Bakit, anong sinasabi sa iyo? Nagngongol-ngol pa sa akin po. Nagungulol, parang nagagalit pa sa'yo. Sabi ko, pag hindi ka nagbago talaga, lalayasan ka namin mag-ina. Buti naman, wala akong pera. Kung ako may pera ko, ialis muna eh. Aalis ka na sana dito? Kami lang po mag-ina. Iiwan mo sana siya. Opo, sila pong dalawa. Sinong dalawa? Lia. Kayong dalawa lang ng bibi mo, aalis sana? Opo. Talaga po ako na sa dalawa eh. Bakit, Ate Ninya, ito, may tatanong ako sa'yo. Pero yung gawain ba nitong panganay mo sa iyo, ginagawa niya pa rin? Hindi naman na. Ano ba yun? Yung sabi mo dating ginagawa niya sa'yo, wala naman na yun. Ano po? Hindi na niya ginagawa yun. Yung pangungupit sa'yo, Hindi po. hindi na. Saka wala naman siya kukupitan na. Wala na. So, sa madaling salita, kahit papaano, yung ginagawa niya sa'yo, tapos yung gano'n na gawain niya, pagiging malikot ng kamay, hindi na niya ginagawa yun. Ito lang, ang problema mo sa kanya, itong pag-uutos mo sa kanya na imbis siya yung makakatulong mo, hindi niya ginagawa. Okay. So, mahirap din talaga ito kasi, di ba si Ate Ninya kasi yung si Ate Ninya yung anak lang. Wala pang ilang buwan na anak mo? Dalawa po. 2 buwan pa lang, hindi pa dapat siya nagbububuhat ng mabibigat. 'Di ba? Kasi ang binat ay yan yung mahirap kapag tumama sa isang babae na sakit, 'di ba? Si Commander halos nabibinat-binat din yan kasi syempre kagustuhan niya din na maalagaan yung anak niya, ganyan, mabuhat. Lalo na yung CS yun. So, ano pa bang ibang problema? Hindi ko man. Ano bang gusto mong gawin natin sa anak mo, Ate Ninya? Matanong ko sa'yo. Iisipan ko muna po. Marami sana po akong tanong sa inyo. Sige, tanong mo sa amin. Sabi. Hindi, huwag ka mahinga sa amin. Baka lang ako umiyak. Hindi, walang problema yun. Di ba sabi ko naman sa iyo, para tayo magkakapatid, di ba? Sabi ko sa iyo, para na tayo dito magkakapatid. Para po tayo magkapatid. Ilang taong ka na ba? Kayo ka po, kamusta? Ang balita ko po, namatay po niyo, ma'am. Nawalan ako ng nanay. Noong time na yun, papunta dapat kami sa iyo para kumustahin ka. O kaso nga lang, may biglaan kaming natanggap na tawag na yung nanay ko nga daw ay susugod sa ospital. Kaya, yung dapat na papunta kami dito, talagang idiniretso na namin ng Bicol yun. Mabuti na lang din talaga that time, nakabihis na kami. Kasi kung hindi, matatagalan pa siguro kami. Kaya nagkataon din na kami nung time na yun ay bihis na para puntahan ka dito. Pero matanong ko muna, ilang taong ka na ulit? 28 po. Parang kuya mo pala ako. Ano? Tama nga palang tinatawag mo akong Kuya Marcos dahil parang kuya mo ako. Okay. So, ano ba yung gusto mong itanong sa akin? Huwag ka mahihiya kung ang magkapatid, hindi yan nahihiyang i-open dapat. Ano ba yung gusto mong i-open sa akin? Ano yung unang-unang gusto mong itanong? Huwag ka mahihiya, tanong mo sa amin. Umpisahan mo sa kung ano yung gusto mong itanong sa akin. Sasagutin ko. Tulad po yung mama niya nawala at bigla. Hindi pa ako nagpapasalamat sa kanya. Bigay sa damit. Ibig sabihin yung natin. nakausap ko po, Ate Lindy, napanood ko po yung video namin. Papa. Hindi ko na po mapigilan luha ko, kaya po umiyak po ako. Kasi alam nyo guys, pati din ako, naisip ko din yun bigla, na bakit nung umuwi kami ay nagpadala yung nanay ko ng mga damit na
gusto niyang ibigay kay Ate Ninya. Ito ba, galing sa kanya yan? O, kagaya ng suot ni Ate Ninya ngayon, galing sa nanay ko to. Na sabi ko nga bakit may mga, kumbaga, yung nanay ko kasi yung puso niya din talaga, nandoon din talaga yung pagiging matulungin niya sa kapwa. So, doon ko siguro namana din ito. So, ang gusto sabihin natin niya, hindi daw siya nakapagpasalamat man lang kahit na sa message siguro, ganyan, sa video. Pero okay naman na yun. Sa nanay ko naman okay na yun. At masaya naman siya dahil nung last video natin bago mangyari yun, napanood niya pa, nasuot-suot mo yung damit. Diba? That time, may suot ka nun na kulay parang may maroon tas may dilaw. O yun, nakita ko sa cellphone ng nanay ko, video ko yung huling pinanood niya bago mangyari yun. So alam ko na napanood niya, nasuot mo yun, masaya yun. Ano pang gusto mo sabihin? Ano pang gusto mo sabihin? Gabi nga po ako dadasal. Sabi ko, kahit hindi ko po oras, sunduin na rin po niyo po. Bakit mo naman naisipan yung ganun? Bakit mo naisipan natin ninyo yung ganyan? Naman po ako pagod na. Saan ka bang bagay na papagod natin ninya? Sa anong bagay ka napapagod? Ha? Wala ko po pabawas ang problema, na po nadagdagan pa. Bakit? Sino ba ang nakakadagdag? Katulad po yung nagtuturo sa akin, kaya po tuwigil. May sakit na rin po. Oo, nasabi nga niya sa akin nang galing ako dun. Nagagamot po. Ano bang problema yung sa tingin mong dumadagdag para sukuan mo yung buhay? Ganyan nga po. Ang nagmamahal po, totoo, nawawala na. Ang ibig sabihin mo, kagaya namin na nagmamalasakit ng tunay. Yun yung ibig sabihin natin niya. Yung totoong nagmamalasakit sa kanya ay unti-unti daw nawawala. Bakit akala mo ba hindi na kami babalik? Yun ba yung akala mo? Bakit mo naman naisipan na pinagdadasal mo na kahit hindi mo pa oras, kunin ka na? Ba't naman pumasok sa isip mo yun dahil sa mga problema? Pagod na rin nga po ako. Napapagod ka na. Kung kailan malapit na maging maayos yung buhay mo. Kasi unang-una malapit ka nang manalo sa ginawa sa'yo ng tatay mo. Sabi ko nga po, kahit ako panalo, hindi. Tatanggapin ko na nun. Sasabihin ko po sa tatay pag po kung duwanaw. Kung talaga po kami mahal mag-iina, hindi po aminin ang lahat. Kaya po gusto ko po duwanaw sa tatay. Ganyan po sasabihin ko po sa tatay. Kung talaga po kayo nagmamahal sa amin mag-iina, aaminin po ninyo sa hirin natin. Para matapos na lahat. Para mabawasan na yung bigat na iniisip mo. Kung hindi naman po ninyo aaminin sa kasalanan ninyo sa akin, alam ko po hindi ninyo po kami mahal sa mag-iina. Tama naman yun. Sinabi ni Ate Ninya na pwede mo sabihin sa tatay mo yun, no? Kasi alam ko may maganda rin magiging bunga kung dadalaw ka dun at kakausap mo siya ng masinsinan, di ba? Tama yun. Nasabihin mo sa kanya na, pa, tatay, kung talagang mahal mo kami bilang anak ng mga anak ko, ay aaminin mo na lahat para hindi na tumagal, para hindi na humaba, para wala na akong masyadong iniisip, mabawasan yung isipin ko, di ba? Tama naman yun. Pwede mong gawin yun. Na, o ano pa ba ang ibang nagpapabagabag sa loob mo? Ano pa ba ang ibang nagpapaano sa isipan mo? Tatangon ko sa ano po kung ano po ibibigay niyo sa gusto. Kung tindahan po. Ayawan ko po ang tindahan. Kasi po sinilangahan po, makati ang kamay. Kung pwede naman po, babay na lang. Oh, sige. Ate Ninya, ganito. Wala pong problema. Kasi, pag ito, tinatanong ko kung nandito na si Kuya Aris para mapasimulan na natin. Nandyan siya? Nagyan po. Okay, para baka pwede na nating... Nagsukat po isang araw diya sa loob. Nagsukat nitong lupa nilang kabuuan? Hindi po yung po kanyang karto, dalawa.
Kasi sabi ko po sa Kuya Aris, 2 karton. Parang ganyan din kalaki, ibig mo sabihin. Luwasin ninyo, luwalaki. Mm-mm. Ano. Okay. So, ganito. Kausapin ko mamaya si Kuya Aris after nito kung ano nang pwedeng maging update o baka pwede nang mapasimulan kahit bukas, isang araw. Ano? Yung bahay mo, kung pwede nang pasimulan na natin. Sa negosyo naman natin niya, siyempre, titingnan ko kung ano yung capability mo para mag-handle ng negosyo, di ba? Yung kapasidad mo, ibig ko sabihin. Yung kapasidad mo, kung kaya mong mag-alaga ng baboy, why not? Di ba? Kung gusto mong 45 days, why not? Pero mukhang bawal yata yun dito. Alam po. Yung 45 days, bawal yata. Hindi ko lang po. Pero kung baboy, pwede din naman yun. Although, ayaw ko sana i-tolerate kasi kami Adventist, bawal sa amin ng baboy. Pero, ayun, alagaan lang naman at gagawing negosyo. So, siguro naman ay pwede naman siguro. Di ko lang alam pero hindi naman kasi sila Adventist pero ayaw ko sana i-tolerate yun. Mukhang yun lang yung alam ni Ate Ninya. Sige, Ate Ninya, kung gusto mo baboy, sa ilan mo ba gusto magsimula? Pwede ka muna magsimula sa 2, di ba? Para matry muna kung kaya mo, di ba? Kasi pag bigla ang marami agad tapos hindi mo pala alam na kung kaya mong i-handle o hindi, di ba? Pwede naman yun, magsimula ka sa 2. Kapag nakita namin okay, dagdagan uli natin, ganun, di ba? Okay ba sa'yo yun? Okay. So, ano pang gusto mo itanong? Sabi ko naman sa'yo, sasagutin ko kung anong gusto mo itanong sa akin. Ano pang gusto mong itanong sa akin? May mga Bibigay po ko sa inyo sulat. Sana po ibibigay ko sa inyo yung kay Baba. Natagal lang na po. Sulat para saan yun? Isang araw pa ho yun. Para saan? Sa inyo. Yun ba yung mga tanong mo? Na naitanong mo na ngayon? Ayun po. Yun din yung nilalaman ng sulat. Kaya nga mas gusto ko, Ate Ninya, pag-usapan natin yan, personal. No? Pero may tanong ako sa'yo. Ako naman ngayon may tanong sa'yo. Sasagutin mo. Bakit ka na sa akin nag-send ng video na ikay nagpapadidi? Nakalimutan na sabihan ako. Nakalimutang sabihan ka. O imbis pa panoorin ko, nakita ko, di ko na pinanood. O ngayon, nakakita si Commander. Kasi nawawala ang sarili. Nawawala ka sarili. Nakalimutan mo na. Ngayon, ang nakakita si Commander. Sabi nga niya ay sabihan daw kita na kayo na sa susunod ay mag-ingat kayo sa mga bagay na gano'n. Kasi unang-una ako, lalaki ako. Di ba? Si Commander nga, kahit nasa harap ko yun, tinatago pa rin niya yung pagpapabreastfeed niya. Di ba? Na siyang asawa ko. Kaya dapat, kayo, mag-ingat din kayo. Kahit yung private part ng mga anak mo, babae, huwag mong basta-basta binibihisan sa harap ng mga lalaki, gano'n. Kahit bata pa yan. Ha? Ganun dapat. Atinin niya, okay? Ayos ba yun? Okay, sige. Huwag ka na mag-send ulit sa susunod ng, ng ganun, ha? Okay. So, atinin niya, ganito. Pasensya ka na ulit kung natagalan kang pagpunta dito. Ha? Okay lang po. Mahalaga naman po yung magulang nga po sa amin. Nakatulong nga po kayo sa amin. Naman po ang ating katulad sa magulang na babayaan na. Tama sa atin niya doon. Parang medyo bumigat-bigat yung ano ko doon. Totoo yun guys ha. Kasi sa totoo lang ako, halos dito ko na ibinuhos yung buhay ko din sa pagtulong na hindi ko na din pala masyadong napapansin yung nanay ko. Although, nakakapagbigay-bigay kahit paano. Pero, alam mo yun, yung attention pa din sa magulang na hindi nga natin alam kung hanggang kailan lang yung buhay natin. Hindi ko na sulit, di ba? Hindi ko na sulit yun nitong mga time na ito. Kaya, ayun, big lesson na dapat yung mga magulang natin ay, kapag nakakasama natin, sulitin natin yung time at iparamdam natin sa kanilang mahal natin sila. At thankful tayo na sila yung naging magulang natin. Yun, lahat ng mga bagay na yun, iparamdam natin yung sa kanila. Kasi hindi na natin may paparamdam yung kapag wala na sila. Sabi ko nga, di ba, kahit na mag-ubos ka pa ng milyon sa lamay niya, bali wala nang lahat ng yun. Hindi na niya ma-appreciate yun. Kaya hanggat buhay, kung ano yung kaya mong gawin mo. Kung ano yung kaya mong ibigay mo. Kung ano yung kaya mong iparamdam mo. Para nang sa ganun ay ma-appreciate niya pa yun. Dumating man yung oras ng bawat isa
at least naramdaman niya na yun, di ba? Sa huling hininga niya, marahil ang maisip niya ay yung mga ipinaramdam mo sa kanya. Matatanggap niya kung sakaling kukunin na siya na nasa taas, di ba? So, ayun, yun yung regrets ko na na hindi ko nagawa talaga. Inamin ko sa sarili ko yun. Kaya hanggang ngayon, iniisip-isip ko yung mga bagay na yun. Pero wala na, huli na yung lahat. Di ba? Okay, so tama sa atinin niya dun. Okay, atinin niya, ganito. May bibigyan muna kita ng allowance mo, ha? Kaya din ako nagpunta dito at sabi ko nga, bigyan kita ng may allowance mo din. Dagdag mo muna dyan sa allowance mo dyan. Oh, baka mapalad mo. Kamutin ng kamutin yung kamay mo, masusugat. Magbili muna kayo ng ng mga kain nyo, ha? Bili mo muna yan, ha? Okay, so may gusto ka pa bang sabihin sa amin? O nasabi mo na lahat? Ako na lang po. Ha? Bawalik na lang po dito. Pero ano ba, may pinakang importante ka ba na gustong sabihin? O yung tungkol sa anak mo lang? Meron pa bang iba? May gusto ka pa bang ibahagi sa amin? Ano? Meron pa? Yung pinaka-importante, baka meron. Tungkol saan? Sulat pa, pakita ko sa inyo. Gusto mo babasahin ko dito? So, sige, kunin. Okay. So, may kukunin daw siyang sulat, guys. Yun siguro yung gusto niyang sabihin sa atin, pero yun, mas gusto ko kasi personal talaga na malaman para personal ko din na masagot, di ba? Kasi minsan sa chat, di naman natin alam yung emotion. Wala namang emotion ng chat. So paano natin malaman kung galit na ba o masaya pa yung sinasabi sa chat, di ba? Kaya kailangan, hanggat kaya natin makipag-usap ng personal, di ba? Kasi dyan maraming din nagkakaintindihan pag chat-chat lang. Hi, Lai. Magandang hapon po. Okay. Ito, may sulat. Sa profession, bibiliin ko yung pagtulong. Hindi ko naman po. Sabi lang, hindi nakatira. Nakatira naman sa akin. Pero kung bibiliin ako, sulat noong nakaraan at dahil po sa tulong nyo, dahil ko yung dalawang nyo, saka para ko na din kayong kapamilya. Okay, atinin niya. About dito sa sulat mo, may tatanong ako sa'yo. Bakit? Ano pa rin ba? Sinasabihan ka pa din ba nila? Ano po? Na ipatigil o ano? Hindi naman. Wala naman ang ganun. Pag po duwating araw, ganyan. Okay. Kapag dumating yung time, ibig sabihin niya, kapag daw dumating yung time, napapiliin siya kung anong tulong ang matatanggap niya, pipiliin niya daw ay yung tulong na kaya nating ibigay. So, pasalamat din naman kami. Pero hanggat maaari atin ninyo, ang pinapanalangin ko naman, wag nang umabot sa punto na ganun. Ano? Kasi mas gusto ko na nagtutulungan ang may mga kakayanan na tumulong. Kagaya ng kung sino man ang may hawak ng Porfis, kung sino man ang may hawak niyan, DSWD, magtulungan. Yun yung gusto ko, di ba? Ayaw ko yung kinakailangan mamili pagdating ng time na Porfis ang pipiliin ko, si Kuya Marcos pipiliin ko. Mas maganda kung nagtutulungan kami, no? Kasi ano yan, ang tawag dyan kapag ayaw mong makatulong din yung iba sa isa sa tinutulungan mo, crab mentality tawag doon. Ang tawag doon natin niya ay sa madaling salita ay ayaw umangat, di ba? Ayaw umangat ang isang tao bagkus hihilahin ka pababa. Di ba? Ganun yun. Okay. So wag mo na itong problemahin natin niya at na-appreciate din naman namin yung pasasalamat mo na sabi mo nga naialis ka namin sa poder ng tatay mo at dahil sa tulong namin kahit paano nakakapasok ang mga anak mo, no? Masaya kami na nakakatulong at ninyo. Ha? Ito yung kasiyahan namin, ha? Yung makatulong. Basta huwag mo kakalimutan, kami lahat na nandito para mo na kami mga kuya, ha? Kami yung isa sa nagmamalasakit sa'yo. Kagaya kami nila Ate Lynn, na pinsan mo, kagaya nila Ate Isil, at ng mga kapatid mo ni Kuya Aris, ni Kuya Mark. Idagdag mo na kami sa mga kuya mo. Hindi ko naman po yun nalimutan. Araw-araw nga po kami mag-aantay sa inyo. Hindi naman kayo duwan. Kasi nga, hindi ba ikaw ina-update na kami ay nandun pa sa lamay ng nanay ko?
Hindi ka na-update, kaya nag-aantay ka, akala mo, Kaya nga po yung nalaman ko po sa ospital na hindi na po ako nagtatangon. Kasi ayaw ko po umiiyak. okay. Sinaalala ko rin po ang ina ko. Okay. Ayun yung sabi niya sa akin sa sinit niyang video, guys. Nasabi niya, naaalala niya yung nanay niya na, kaya sinasabi niya na sana pinagpipray niya na gumaling yung nanay ko kasi nga naaalala daw niya sa nangyayari din sa akin bilang anak din ay kung ano yung naramdaman niya dun sa nanay niya. Tama ba ako? Nung mawala yung mama mo? Ayun yung sinasabi niya, yun yung pinupoint niya. Naiintindihan ko naman yun. Okay, so atinin niya, ganito ha. Ano bang ano natin pwede natin gawin sa anak mo? Kasi sa sinusumbong mo sa akin, dapat siyempre may action din dyan eh. Sinubukan na ba siyang kausapin ni Ate Lynn? Yun ang sagot ng anak mo. Hindi ko lang po ano kung nasagot po. Narito naman po ako. Ibig sabihin yung ginagawa niya na ganyan na hindi ka sinusunod, sinabi mo yung kay Ate Lynn. Opo. Kinausap yung anak mo. Sabi ko, sabi-sabihan mo, Ate Lynn, ninyo. Ngayon, anong sabi? Hindi mo alam yung sagot ni ninyo. Sabi ko talaga ako nayayamat na din sa bata mo kaya maiwan ko yan. Mag-iisa yung walang ina. Kung lamang hindi takot si Leah sa tao, kami na nang aalis taklo. Kung hindi ako naubusan pera, baka wala na din. Sabi ko, maghahanap kayo sa wala. Hindi ko naman tatanong kung naroon kami. Saan ka naman pupunta kung sakaling nagkaroon kayo ng pera nun? Kung saan po kami dalhin Diyos. Kaya nga po gabi-gabi duwadasal nga po ako. Gusto ko na rin po sa taas. Kung ako papagodin ninyo ako masyado. Kawawa naman ang mga anak mo. Kaya dapat huwag mo munang isipin na mawala. Kasi maliliit pa ang mga anak mo, kailangan kanila. Wala nga silang ibang kinakapitan, ikaw lang. Parang hindi rin naman po ko akapit. Lalo na nga po sa ninyo. Ito kasing panganay talaga natin niya medyo masakit sa ulo, guys. Hindi siya, kumbaga nasanay siya siguro sa tatay niya na hinahayaan lang siya na hindi sumusunod, ganyan. Kaya si Ate niya ngayon yung nai-stress sa ginagawa ng kanyang anak na panganay talaga. Kasi yung hindi pagsunod na kinakailangan natin niya sana ng katulong sa pang-araw-araw. Wala si panganay niya eh. Hindi siya sumusunod sa mama niya. Ayaw niyang sundin yung mama niya. Siguro sa tatay niya susunod siya, pero kay Ate niya hindi. Tama ba ako? Sa tatay mo, kapag tatay mo nag-utos, sunod siya. Sadya po. Sa sobrang ko po tigil dito sa sarili. Naalala ko sa lahat kababaw yan sa tatay nga po. Lalo na po yung natingan na natin si Leah kanyang harap. Gabi na po tayo uwi, alas 10. May nangyari rin po sa amin, tatay. Nung gabing pina-check up pa natin yung anak mo? Nung pag-uwi natin? Tagal-tagal ko daw. Inip na daw siya gawin sa akin. Grabe. Kasi kahit po kung sobrang buntis na ano pa rin po ko yun. Bakit? Hindi naman ko lang ayaw ko na lang po. Di ba nung time na yun, buntis ka pa nun? Kahit naman po ko buntis, anak na ho, ganyan pa rin ho ang tatay. Kaya minsan po masakit po ang harap ko. Ay, akala ko nung time na yun na buntis ka na. Kumbaga parang tinigilan ka na niya nun. Kasi alam nga niyang buntis ka na. Sa totoo lang po, tuloy pa rin po kahit po buntis. Grabe naman yun. Napakahalang naman ang bituka ng ni tatay sa ginawa niyang ganyan. Ibig sabihin pala nung pagod ka na nga nun eh. Di ba? Nakita ko na si Ate niya nun. Ako nga nag-aalala na rin kay Ate niya nun na bilang parang kuya niya na siya ipagod na nung time na yon. Kasi ang tagal natin, di ba? Sabi ko nga sa tatay, siya na mag-edit. Ayaw daw. Kami na lang daw mag-edit. Nung buntis ka? Ay, grabe naman yan. Ang tindi naman talaga, oh. Ibig sabihin, nung pag-uwi natin, sabi niya sa'yo, bakit ang tagal mo? Nainip na ako na gagawin ko sa'yo yun. Ganon. Ano yung pagkadating-dating mo, ginawa niya kaagad, igising pa ang mga bata. Paano? Natulog agad ho.
Pinatulog niyo agad. Antok-antok na agad ho sa inyo. Oo, kasi pagod din sila sa biyahe. Opo. Yun yung time na munti ka pa madapa na yung daladalan yung manok. Tama ba ako? Hindi naman po ako natulungan, tatay, yung po ako nadapa. Sino nagtulong sa'yo? Parang nga po nagalit pa nga po. Nadapa ka na, nagalit pa? Sino niya lang po ang tulong sa akin yun. Sino niya? Pero nakita ka niyang nadapa. Tinan nyo na yun. Magaling lang talaga din si tatay sa, alam mo yun, yung pabor sa kanya, yung siya ay, yung nasa kanya yung benepisyo. Pero kapag ka yung sa kagaya kay ate niya, wala siya, labas siya dun. Di ba, nakita nyo, nung time na yun, nakwento natin niya, pag uwi, punta ko sa kanila kinabukasan, after namin ipa-check up yung babae niya, na ano siya, kumbaga sabi niya nadapa daw, ibuntis. Sabi ko, mabuti hindi napasama. Kasi kung napasama yung maaaring makunan, na andun pala si tatay. Nakita niya pala, nasa harap mo. Pero hindi ka niya ibinangon. Kaya po gising. Kaya talagang hindi ko natulog. Antay-antay po ako. Inaantay ka talaga niya kasi may gagawin siyang ganun. Po. Grabe. Mas matindi pa guys sa totoong asawa yung ginawa niya. Wala pa rin po yung latag. Ako pa rin yung naglatag. Sa totoo lang guys, promise, hindi ko alam na nung time na buntis si ate niya ay may ginagawa pa rin ganun yung papa niya. Akala ko, syempre, bilang tao, alam mo na nga na buntis, di ba? Na malapit na, anakin na. Sa pool po yun. Mula po ako Nung mabuntis, po kanina. dire-diretso. Opo. Grabe. Sa pananay ko pa rin po yun. Ano? Mula po kaninyo pa po yun. Kaya nga, dire-diretso yun. Opo. Hindi guys. Nakakapanlambot yung ginagawa niya sa anak niya. Kasi yun nga, lagi ko sinasabi na ako nga pinangarap kong magkaroon ng anak na babae. At sabi ko, kung bibigyan ako ng Panginoon ng anak na babae, puprotektahan ko talaga sa lahat ng bagay. Hindi ko hayaang masaktan, ganyan. Eh, si tatay kabaligtaran. Siya mismo yung nanakit sa anak niya, di ba? Siya mismo yung gumawa ng kababuyan sa anak niya. Baligtad guys, di ba? Sa gusto kong gawin. Kung ako sabi ko nga, magkakaroon lang ng anak na babae. Grabe. Hayaan mo katinin niya, naniniwala naman ako na gusto na ni God matapos lahat ng yung kaya niya ginagawa itong mga bagay na ito, no? Basta, kailan mo ba siya gustong kausapin? Sino po? Papa mo? Wag po malapit na sa hearing. Malapit na sa hearing. Wala pa bang tawag sa atin kung kailan ang hearing si Judge? Hindi ko lang po alam sa atin, hindi. Okay. Siguro mamaya tatanungin ko kung may update. Ano? Opo. Okay. Pero, sige. Before, kapag may schedule tayo, puntahan mo siya at pilitin mo na siya na magsabi na ng totoo para tapos na. Ha? Mabukasan na isipin mo. Ano, atinin niya? Okay ba yun? Okay, sige. So, yun. Maraming salamat, atinin niya. At kami ay naantay mo pa rin. Ano? Kahit na akala mo, di na kami babalik dito. Kahit po ako mapagod na. Kahit, narito pa rin po ako nag-aantay sa inyo. Darating kaming mga nagmamalasakit sa iyo. Ano? No? Basta't darating kami, huwag ka lang ulit sa akin mag-send ng video na ganun. Ha? O anong masasabi mo sa video na yun? Nawala ka lang sa sarili. Nawala lang po ako sa sarili. Pasensya na po kayo. Okay. So, maunawaan naman niya ni, siyempre, si Commander kasi nakakita. Siyempre, bilang babae din siya. Kasi po nabigla po ako doon sa mama ninyo. Biglang nawala nga po. Nabigla ka na pinabigyan ka pa ng mga damit tapos biglang ganun yung mangyayari. Sa sobrang nga po isip ko sa inyo, mama. May dawaan ko sa akin paro-paro. Ay, ganun. Kaya po ako napapagang gising. Hindi na ako nakakatulog. Huwag mo na lang isipin yun, basta ano na lang. Alam ko naman na masaya din yung nanay ko na kahit paano sa abot lang ng mga kaya niya ay nakapagpaabot din siya sa kagaya mo, no? Kahit na simpleng bagay, simpleng bagay talaga. Kailangan lang natin ay i-appreciate, maging malaki man o maliit na bagay. Appreciation yung kailangan natin. Okay? O sige, ate niya, mag-ano ka na muna, ha?
siguro by tomorrow. Magmarinda muna Oh, po. salamat. Ayan po, inukuha ko muna po sa aking hiling. Ay, naku, Para po sige. kayo may marinda din. Okay, salamat Ate Ninyo. Tanong doon na bigyan tayo ng merenda ni Ate Ninyo. Sige. Hindi, pasensya rin po kayo kung dati po hindi ko po nagagawa yan sa inyo. No, walang problema Yung ako yun. naroon po po sa Sa tatay mo, walang Alam problema. naman po ninyo si Luso. Oo, naunawaan ko naman yun. Hindi ka talaga makakagalaw dun kung anong gusto mong gawin. Kasi nga, Kahit nandyan siya sabihin nakabantay. po, gusto ko po kayong pakainin, hindi ko po magawa. Bantay maigi po sa tatay. Ayos lang yun. Naunawaan ko naman yun. Hindi naman big deal sa amin yun. Okay, so ngayon kakusapin ko si Kuya Haris kung ano pa yung problema dito. Tapos kung pwede na masimulan kung bukas, isang araw, babalik ako dito. Ha? Para malaman ko kung yung ano yung finalize dito. Ha? Kahit po kung may bahay na, sana po kayo. Oo naman. Babysit. Bibisita pa rin kami dito, di ba? Sabi ko nga, kaming lahat ay ibilang mo sa kuya mo. So, ang kuya, binibisita ang kapatid, di ba? So, ganun kami. Ha? The weight upon your chest. It's hard to stay here. Kuya, tinin niya bago kami umalis, may gusto lang akong sabihin, ha? Napag-isipan lang din kasi namin na tungkol sa naging problema mo sa anak mo. Ay gusto ko sana sabihin sa'yo na isa lang yung naiisip namin na solusyon para sa anak ng panganay. Papayag ka ba na ipadala natin siya sa Boys Town? Ha? Ano po yung Oo, pag matino na siya, babalik siya sa'yo kapag kompletong pag-iisip na sa ninyo na alam na niya yung tama at mali. Papayag ka ba? Yun yung makakabuli sa anak mo. Tulungan mo siya. Sa pamamaraan na yun, para mo nang tinulungan yung anak mo. Kasi kung hindi mo siya papayagan na mapunta doon, lalaki ang anak mo. Mauuwi din niya sa kulungan. Saka po parang kapag ko. Saka po para sa Yun nga, ganun na nga. Mauuwi din siya sa kulungan. Kaya habang ngayon pa lang, mura pa lang, tulungan mo yung anak mo sa pamamagitan ng pagdala sa Boys Town. Doon, lahat ng kabataan doon magiging matino. Alagaan sila, di ko alam kung madre, ang mag-aalaga, tuturuan sila malapit sa Diyos, tuturuan sila ng kung paano umasal ng tama, malaman nila yung mali sa hindi. Okay ba sa'yo? Kahit po Huwag mo isipin na masakit. Ang isipin mo, magiging masaya ka dapat dahil matutulungan mo na yung anak mo. Okay ba sa'yo? Huwag ganun na isipin mo, ha? Matutulungan ko na yung anak ko. Hindi na siya manggagaya sa tatay. Yun, ha? Okay ba? Okay, so approve tayo doon natin ninyo, ha? Huwag mo isipin, tsaka alam mo natin ninyo ganito. Kapag pagsasabihan ng mga pinsan mo na kapaligid sa iyo ang iyong anak, huwag sasamahan loob mo. Alam ko bilang inang marahil sasamahan loob mo. Pero, huwag kasi sila ay ayaw nilang malagay yung anak mo sa masama. Kaya nila pinagsasabihin yung anak mo. Huwag kang masasaktan bilang ina. Hanggat hindi naman sinasaktan ng anak mo ng walang dahilan. Diba? Magalit ka kung bigla na lang sinaktan anak mo walang kadahilan. Doon ka magalit. Ha? Okay ba yun? Approve tayo doon, ha? Bago ako umalis. Ha? Tulungan mo yung anak mo. Huwag mong isipin na masasaktan ka o ano. Maging masaya ka at natulungan mo siya. Okay ba sa'yo yun? Ha? Yung totoo, yung sagot mo. Huwag mo nang pag-isipan. At yun niya, kasi ikaw, tatanungin kita, gusto mo ba pag edad ni ninyo ng binabinata, makagaya siya sa ginagawa ng papa mo? Ayaw mo. O ang paraan nga, hanggang ngayong bata pa, madala mo na siya sa mga katulong din. Kapag kabinata na siya, o halimbawa na lang, bigyan tayo ng kung sino mag-aalaga ng 2 taon, babalik na siya sa'yo, matino na siya. Okay ba sa'yo yun? Pwede mo naman siya doon punta-puntahan, pwede yun. Oo, pwede yung bisitahin. O ninyo, kamusta ka dito? Pwede yun. Samahan ka pa namin. Okay ba sa'yo? Okay, approve na tayo dyan, ha? Huwag magbabago isip mo. Ha? Paano po natin madadala sa inyo? Ay, ang tutulong sa atin yan, DSWD. Ano sila naman ang bahala na magkapag-usap kayo ninyo na doon ka muna, mag-i-stay, maraming bata doon. Marami siya makakalaro. Sabay-sabay kayong tuturuan doon kung paano mag-asal ng maayos. Ha? Kasi kawawa siya, tinin niyo, promise, kapag hindi mo ito tinulungan anak mo. Ha? Okay, sige, sabihin mo sa kanila na pumapayag ka, ha? Okay ba?
Sige, tambay ka na doon sa tinatambayan mo. At kami pupunta na din, ha? Sige po. Okay, sige na. Sige na. Bless muna. Hindi ka mga pansin. Wala, tulog na sa loob ka kanina. Ay, kapal ng buhok mo. Sige na, ito dapat maging mabutong bata to. Hindi na Sige na. dadaan. Lakad na dun. Dali na yung para. So, yun guys, muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumama sa amin dito sa naging vlog namin dito. Dapat palis na ako kanina pero ayun nga, sing sa isip namin na kailangan matulungan talaga yung anak mo. Yun yung tanging paraan. So, kung payag sa atin niya, wala nang kailangan. Ang kailangan lang natin makausap din ng DSWD, nandiyan naman sila atin para pag-unayan din sa kanila para sa magiging proseso ng pagdala sa Boys Town sa pangalan niya. At marami kasi akong natanggap na nirereklamo na din daw yung bata dito dahil sa pamilya mga nagagawa niyang hindi maganda. Kaya ayun yung paraan para tulungan natin yung bata. Alam ko biktima, sabi ko sa inyo dati, di ba, biktima yung bata dito. Lahat ng negative energy na nasa tatay niya nakuha ng bata sa loob ng 10 taon ba naman, di ba? Sa loob ng 10 taon kung ano nakikita niya sa magulang niya, akala niya yun yung tama. So kailangan ng bata ay therapy. Kailangan siyang ma-therapy, turuan ng tama, malaman yung tama sa hindi. Yun yung kailangan ng panganay niya. Okay? So maraming salamat ulit. Supportahan niyo po Marcos TV channel, Commander ni Marcos, Rans TV. At promise babawi kami sa mga naging laps namin sa vlog. Katulong ang team ko na si Luke at si JM. At hopefully ay madagdagan pa kami para mas masaya kami. Yun lang naman yun. Mas masaya, mas maraming matutulungan. At sa lahat, ingat po kayo. I'm buried beneath the sand. There's no way